Ang kwento natin ngayon ay dadalhin tayo sa South Korea, kung saan isang mag-asawang tila perpekto ang pagsasama sa paningin ng lahat. Ngunit sa likod ng kanilang masayang relasyon ay may isang lihim na unti-unting humantong sa isang malagim na trahedya. Paano nauwi sa pagkawala ng buhay ni Hong Min-ji ang isang asawang handang isakripisyo ang lahat para sa lalaking kanyang minahal? Alamin natin ang buong kwento. Sina Hong Min-ji at Kang Joo-jeon ay 9 na taon ng mag-asawa. Sa paningin ng mga tao sa kanilang paligid, tila sila ang huwarang mag-asawa na puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Kilala si Hong Min-ji bilang isang mabait at mapagmalasakit na babae at kahit alam niya ang mga utang ni Kang Joo-jeon bago pa man sila ikasal ay hindi niya ito iniwan. Sa halip ay buong sipag siyang nagtrabaho upang matulungan ang asawa na mabayaran ang lahat ng pagkakautang nito. Nang tuluyan ng mabayaran ang mga utang, inakala ni Min-ji na magsisimula na ang isang mas magaan at mas masayang yugto ng kanilang buhay. Subalit kabaligtaran ang nangyari sapagkat ang naghihintay pala sa kanya ay hindi ang gantimpalang inaasahan niya mula sa isang mapagmahal na pagsasama. Ang naging katapusan nito ay ang kanyang walang buhay na katawan na iniwan sa isang liblib na lugar. Kaya paano nauwi sa ganoong trahedya ang mag-asawang tila napakatatag ng samahan at ano ang tunay na dahilan ng pagkawala ng buhay ni Hong Min-ji? Naganap ang kasong ito sa lungsod ng Seosan sa South Korea. Matatagpuan ito sa Tainan Peninsula sa gitnang kanlurang bahagi ng Korean Peninsula at isa itong maliit na lungsod na may populasyong wala pang 200,000 na katao. Kilala ang lugar bilang tahimik at bihirang makaranas ng malalaking kaso ng krimen. Dito naninirahan sina Min-ji at ang kanyang asawang si Kang Joo-jeon. Ipinanganak si Kang noong 1985 at noong 2003 ay pumasok siya sa kursong Industrial Design sa Daedak University. Makalipas ang 2 taon ay huminto siya sa pag-aaral bagamat hindi malinaw ang naging dahilan nito. Samantala, si Min-ji na ipinanganak noong 1986 ay hindi na nakapagkolehiyo. Pagkatapos niyang makatapos ng high school ay agad siyang nagtrabaho. Kilala siya ng mga taong nakakatrabaho niya bilang masipag, mabait at madaling pakisamahan kaya naman marami ang humahanga sa kanyang ugali. Noong 2009, nakapasok si Min-ji bilang empleyado sa isang amusement park. Habang nagtatrabaho roon ay nakilala niya si Kang Joo-jeon. Nagsimula sila bilang magkaibigan hanggang sa kalaunan ay naging magkasintahan at ayon sa isang dating katrabaho, napakalapit ng kanilang relasyon at marami ang humahanga sa kanila. Sa paningin ng mga tao, si Kang ay mukhang mahinahon at mabait na lalaki. Bukod pa rito ay madalas siyang maging maalaga kay Min-ji at sinisikap na tugunan ang mga pangangailangan nito. Pagsapit ng 2012, umalis si Kang sa amusement park at nakahanap ng bagong trabaho sa Seosan. Nagkaroon sila ng long-distance relationship ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagsasama. Matapos ang 5 taong relasyon, ikinasal sila noong 2014 at lumipat si Min-ji sa Seosan, nakahanap din ng bagong trabaho at doon nila sinimulan ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang panahon ng kasiyahan. Makalipas lamang ang 1 taon mula nang sila ikasal, nakatanggap si Kang ng panibagong trabaho sa ibang lungsod kaya naiwan si Min-ji sa Seosan. Muli silang napilitang mamuhay ng magkahiwalay at tuwing weekend lamang sila nagkikita. Ayon sa mga kaibigan ni Min-ji, tuwing weekend ay labis itong nasasabik dahil iyon lamang ang panahon na nakakauwi si Kang. Sa maiikling araw na iyon ay madalas siyang isinasama ng asawa sa camping at pangingisda. At halos bawat weekend ay may bago silang ginagawa kaya sa tingin ng lahat ay tunay silang masayang mag-asawa. Dahil dito ay natuwa rin ang kanilang mga kaibigan para kay Min-ji. Lumipas ang mga taon at hindi na malayan ng marami na halos 1 dekada na pala silang kasal. Gayunpaman, may isang bagay na napansin ng kanilang mga kaibigan. Sa kabila ng pagiging malapit nila sa isa't isa ay wala silang naging anak. Isang kaibigan ni Min-ji ang nagsabing mahilig ito sa mga bata at matagal nang nangangarap na maging isang ina. Bilang mga kaibigan, inakala nilang marahil ay hindi maaaring magkaanak si Kang Joo-jeon ngunit mariing itinanggi iyon ni Min-ji. Madalas ding hinihikayat ng pamilya ni Min-ji ang mag-asawa na magkaroon na ng anak.
Sa tuwing nababanggit ang usaping iyon, palagi niyang isinasagot na pag-iisipan namin kapag mas maayos na ang aming kalagayan. Palaging nagtataka ang kanyang pamilya sa sagot na iyon dahil matapos ang halos 10 taon ng pagsasama. Ano pa nga ba ang kailangan nilang hintaying maging maayos? Hindi nila alam na sa likod ng tila masayang pagsasama ay may isang lihim na unti-unting naghahanda sa pagdating ng isang malagim na trahedya. Noong ika-25 ng Enero 2023, araw ng Miyerkules at unang araw ng pagbabalik trabaho sa South Korea matapos ang pagdiriwang ng Lunar New Year. Noong panahong iyon ay nagtatrabaho si Hong Min-ji bilang janitor sa isang shopping center. Kilala siya bilang isang napakasipag at maaasahang empleyado. Palagi siyang maagang dumarating sa trabaho at kusa niyang tinatapos ang kanyang mga gawain nang hindi na kailangang utusan. Karaniwan ay dumarating siya sa trabaho bandang 7:10 ng umaga, ngunit pagsapit ng tanghali noong ika-25 ng Enero ay wala pa ring bakas ni Min-ji. Hindi pa ito kailanman nangyari noon, kaya agad na ipinaalam ng isa niyang katrabaho ang sitwasyon sa kanilang supervisor na si Mr. Park. Dahil nag-aalala ay sinubukan ni Mr. Park na tawagan si Min-ji. Sa una ay pumapasok pa ang tawag, ngunit walang sumasagot at makalipas lamang ang ilang sandali. Tuluyan ng hindi matawagan ang kanyang cellphone kaya lalong nadagdagan ang pag-aalala ng kanyang mga katrabaho. Kinahapunan ay nagtungo ang isa sa kanyang mga kasamahan sa bahay ni Min-ji at kumatok sa pintuan, ngunit walang sumagot. Ang katotohanang wala siya sa bahay at hindi rin matawagan sa telepono ay lalo pang nagpalala ng kanilang pangamba. Dahil dito ay nagpasya ang kanyang mga katrabaho na humingi na ng tulong sa pulisya. Matapos matanggap ang ulat, agad na sinubukan ng mga otoridad na itrack ang location ng cellphone ni Min-ji. Makalipas ang ilang sandali ay isang nakakabahalang impormasyon ang kanilang ibinalita. Hindi nila matukoy ang lokasyon ng kanyang cellphone. Ibig sabihin, tuluyan na itong naka-offline. Kinagabihan na ring iyon, bandang 9:00 ng gabi ay nagtungo ang mga pulis sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Kang Jo-jun. Nakagugulat na hindi rin pala ito pumasok sa trabaho noong araw na iyon at hinahanap na rin siya ng kanyang mga katrabaho. Ibinahagi ng kanyang supervisor ang isang kakaibang mensaheng natanggap niya noong nakaraang gabi. Bandang 8:30 ng gabi noong ika-24 ng Enero ay nakatanggap siya ng text message mula kay Hong Min-ji. Ayon sa nilalaman ng mensahe, humihingi ng pauman si Hong Min-ji sa pagte-text ng gabing iyon. Ipinaliwanag niya na nasira umano ang cellphone ni Kang Jo-jun at ipinagawa ito kinabukasan ng umaga, kaya siya na lamang ang nagpadala ng mensahe para sa kanyang asawa. Idinagdag din niya na may problema ang kanyang sariling cellphone kaya hindi siya makakatawag. Bilang tugon, sinabi ng supervisor na ipaalam na lamang ni Kang Jo-jun ang sitwasyon sa kanyang team leader. Batay sa mga mensaheng iyon, lumabas na pareho umanong may problema ang kanilang mga cellphone. Subalit, hindi naman karaniwang inaabot ng buong araw ang pagpapagawa ng isang telepono, kaya habang sinusuri ang mga pangyayari ay napansin ng mga investigador na tila may hindi tugma sa paliwanag na iyon. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ng ika-25 ng Enero, muli pang sinubukan ng mga pulis na tawagan sina Min-ji at Kang, ngunit hindi pa rin nila makontak ang dalawa. Nakipag-ugnayan din sila sa kani-kanilang mga pamilya, subalit wala ring sino man ang may balita tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sa tulong ng pamilya ay nagtungo ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa, ngunit wala roon sina Min-ji at Kang. Sa unang tingin ay normal ang kabuuan ng bahay at wala silang nakitang anumang palatandaan ng kaguluhan o pakikipagbuno. Umaandar pa ang underfloor heating ng bahay, kaya mistulang sandali lamang silang umalis at anumang oras ay maaari silang bumalik. Sa kusina naman ay may natirang pork ribs, isang kutsara at 2 pares ng chopsticks na nasa lababo. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na tila hindi naman sila lumayo ng kanilang tahanan. Subalit, ang mga sumunod na natuklasan ng mga investigador ang tuluyang nagbigay ng panibagong direksyon sa kaso. Noong ika-26 ng Enero, sinuri nila ang location data ng 2 cellphone sa mga nagdaang araw. Lumabas sa record na ang huling lokasyong naitala ng mag-asawa ay nasa isang lugar na hindi inaasahan.
malapit sa Yongjong Island sa Incheon, South Korea kung saan matatagpuan ang Incheon International Airport. Mula rito ay lalo pang lumalim ang misteryong bumabalot sa pagkawala ni na Hong Min-ji at Kang Jo-jun. Mula sa Sosan kung saan nakatira ang mag-asawa hanggang sa Yongjong Island ay humigit kumulang 2 oras ang biyahe. Kaagad na sinuri ng mga pulis ang immigration records at doon nila natuklasan ang isang napakahalagang impormasyon. Lumabas sa tala na bandang 8:16 ng gabi noong ika-23 ng Enero. Mag-isang sumakay ng eroplano si Kang Jo-jun mula South Korea patungong Vietnam. Samantala ay walang anumang record na nagpapakitang umalis sa bansa si Hong Min-ji. Nangangahulugan ito na si Kang lamang ang bumiyahe papuntang Vietnam habang nananatiling misteryo ang pagkawala ng kanyang asawa. Kasunod nito ay agad na natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Kang sa parking area ng paliparan. Maayos ang kabuang kondisyon ng sasakyan nang ito ay suriin. Gayunpaman, sa loob ng compartment sa likuran o trunk ay may natagpuan silang isang kwintas na may pendant na pambabae. Nang ipakita ito sa mga katrabaho ni Hong Min-ji, kinumpirma nilang iyon mismo ang pendant na palagi niyang isinusuot. Ang natuklasang iyon ay nagbigay ng panibagong direksyon sa investigasyon at lalo pang nagpalalim sa hinala ng mga otoridad. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat, isa-isang binuo ng mga investigador ang naging galaw ni Kang bago siya lumipad palabas ng South Korea. Napag-alaman nilang bago siya nagtungo sa Incheon International Airport, dumaan muna siya sa isang lugar na tinatawag na Anmian Island at nagtagal doon ng ilang oras. Dahil dito ay kinolekta ng mga pulis ang lahat ng available na CCTV footage mula sa pangunahing kalsada sa lugar upang masundan ang kanyang ruta. Sa kuha ng CCTV, nakita ang sasakyan ni Kang na nakaparada sa harap ng isang restaurant bandang 1:45 ng hapon noong ika-23 ng Enero. Pagkaraan ng 50 minuto o bandang 2:35 ng hapon, namataan naman ang parehong sasakyan sa isang gasolinahan na nasa parehong highway. Ang nakakagulat, 886 meters lamang ang pagitan ng restaurant at gasolinahan, isang distansyang karaniwang nararating sa loob ng halos 1 minuto. Sa kabila nito ay halos 50 minuto ang inabot ni Kang bago makarating sa gasolinahan. Dahil dito, agad na naging kahina-hinala ang kanyang naging ruta. Nang personal na inspeksyonin ng mga pulis ang lugar ay napansin nilang may isang reservoir o imbakan ng tubig sa pagitan ng restaurant at gasolinahan. Kaagad itong naging sentro ng kanilang atensyon kaya nagsagawa sila ng malawakang paghahanap sa paligid at maging sa ilalim ng tubig. Matapos ang ilang araw ng operasyon, natagpuan ng search team ang isang camping bag na nakalubog sa reservoir. Sa loob nito ay may bangkay. Nang maingat itong makilala, nakumpirmang ito ang nawawalang si Hong Min-ji. Bukod dito ay may narecover ding isang kitchen knife mula sa tubig na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ilang araw ang lumipas ay inilabas na rin sa wakas ang resulta ng autopsy sa katawan ni Min-ji. Lumabas sa pagsusuri na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay asphyxiation o pagkamatay dahil sa pagsakal. Bukod pa rito, nagtamo siya ng mahigit 100 saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang isang malalim na sugat. Batay sa kabuuan ng resulta ng pagsusuri, malinaw na matindi at walang habas ang naging pag-atake sa kanya. Kasunod ng mga natuklasang ito, agad na itinuring si Kang Jo-jun bilang pangunahing sospek sa kaso. Naglabas ang mga otoridad ng red notice sa pamamagitan ng Interpol upang mapadali ang kanyang pag-aresto at sinimulan ang isang malawakang international manhunt. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natunto ng mga pulis ang naging paglalakbay ni Kang matapos niyang umalis ng South Korea. Mula Vietnam ay nagtungo siya sa Thailand at mula roon ay bumiyahe naman patungong Cambodia. Pagdating ng ika-8 ng Pebrero, bumili siya ng plane ticket papuntang Pilipinas na nakatakdang lumipad makalipas ang 2 araw. Nang matanggap ang impormasyong ito ay agad na ipinaalam ng mga otoridad sa South Korea sa pulis ng Pilipinas ang tungkol sa kanyang planong pagdating. Noong ika-10 ng Pebrero,
Opisyal nang naaresto si Kang Jojun sa Manila International Airport dito sa Pilipinas. Pagdating sa himpilan ng pulisya ay mariin niyang itinanggi ang akusasyong siya ang pumatay sa kanyang asawa. Ayon sa kanya ay maling tao ang kanilang nahuli, ngunit ang sumunod niyang pahayag ay lalong ikinagulat ng mga investigador. Ayon kay Kang, 3 taon bago ang insidente ay nakilala niya umano ang isang misteryosong lalaki sa internet. Sinabi raw ng taong iyon na kung tutulong siyang maghatid ng mga kalakal ay bibigyan siya ng malaking bayad. Dahil sa magandang alok ay pumayag siya. Kalaunan na lamang daw niya nalaman na ipinagbabawal na droga pala ang mga ipinapadala at nang tangkain niyang umatras. Sinabi niyang hindi siya pinapayagan at sa halip ay binantaan pa umano siya. Ikinwento rin niya na noong gabi ng ika-22 ng Enero, bigla raw dumating sa kanilang bahay ang 2 hindi niya kilalang lalaki. Ayon sa kanyang salaysay ay nawalan siya ng malay matapos siyang hampasin ng mga ito. Nang magkamalay umano siya ay nakita na lamang niyang wala ng buhay si Hong Minji dahil sinakal umano ito ng 2 lalaki. Tinanong siya ng mga investigador kung may paraan ba upang matunton ang sinasabing misteryosong lalaki. Ngunit sumagot si Kang na hindi niya alam ang pangalan o numero ng telepono nito. Aniya, sa isang social media application lamang sila nag-uusap at madalas umanong nagpapalit ng online account ang naturang lalaki dahil sangkot ito sa pagbibenta ng iligal na droga. Hindi rito nagtapos ang pagtatanong ng mga pulis. Nais nilang malaman kung bakit itinapon niya ang bangkay ng kanyang asawa bago siya umalis ng bansa. Sandaling natahimik si Kang bago sumagot at sinabi niyang natakot lamang siya na siya ang mapagbintangang pumatay kaya siya na mismo ang nagtapon sa katawan ni Minji. Hindi naniwala ang mga investigador sa kanyang paliwanag. Batay sa testimonya ng mga taong nakakakilala sa mag-asawa, kilala si Kang bilang isang mapagmahal at maalagang asawa. Subalit kung totoo ang kanyang kwento at nadatnan niyang pinatay ang kanyang asawa, mas inaasahang agad siyang hihingi ng tulong sa mga otoridad kaysa ilihim ang insidente at itapon ang bangkay sa isang reserva. Upang mapatunayan ang kanyang salaysay, sinubukan ng mga pulis na kumuha ng CCTV footage mula sa apartment building na tinitirhan ng mag-asawa upang malaman kung may 2 hindi kilalang lalaking ang pumasok sa kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, luma na ang gusali at wala itong naka-install na mga security camera kaya walang video na maaaring magpatunay o magpabulaan sa kanyang pahayag. Gayunpaman, isang kapitbahay na nakatira sa ibabang palapag ang nagbigay sa mga pulis ng isang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanyang salaysay, bandang 2:00 ng madaling araw noong ika-23 ng Enero ay lumabas siya upang bumili ng alak sa isang convenience store. Pagbalik niya sa kanyang apartment bandang 2:30 ng madaling araw, nakarinig siya ng malalakas na ingay mula sa unit sa itaas. Ayon pa sa kanya, tila may isang taong humihila ng mabigat na bagay sa loob ng apartment. Nagpatuloy ang ingay ng matagal hanggang sa hindi na niya ito matiis kaya umakyat siya at kumatok sa pintuan ng unit. Mula sa loob ng unit ay may sumagot na isang lalaki. Ayon sa kapitbahay, sinabi nitong hindi niya mabubuksan ang pinto sa mga oras na iyon at humingi na lamang ito ng paumanhin. Batay sa impormasyong ito, nabuo ng mga investigador ang posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pinaniniwalaan nilang bandang 2:00 ng madaling araw noong ika-23 ng Enero ay pinatay ni Kang Jojun ang kanyang asawang si Hong Minji. Pagsapit naman ng 2:00 ng hapon sa parehong araw, dinala niya ang katawan nito sa isang reserva sa Anmyeon Island at doon itinapon. Pagkaraan ng ilang oras, eksaktong 8:16 ng gabi ay sumakay siya ng eroplano mula South Korea patungong Vietnam. Habang inihahanda ng mga otoridad sa South Korea ang proseso upang maibalik si Kang mula sa Pilipinas, isang nakakagulat na balita ang biglang dumating na nakatakas umano siya mula sa piitan. Noong ika-21 ng Mayo 2023 ay tumakas si Kang Jojun mula sa isang detention facility dito sa Pilipinas. Agad namang nagsagawa ng malawakang operasyon ang Philippine National Police upang matunton ang kanyang kinaroroonan. At makalipas ang 8 araw ay natagpuan siyang nagtatago sa loob ng isang apartment at muli siyang inaresto.
Nang arestuhin siya, kasama niya ang dalawa pang South Korean na isang lalaking nagngangalang Lin at isang babaeng nagngangalang Kim. Sa pagsisiyasat sa apartment ay nakarecover ang mga otoridad ng humigit kumulang 1 kilo ng ilegal na droga. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at ikinagulat ng maraming tao sa South Korea. Ang pagtakas sa kulungan at pagkakadawit sa ilegal na droga ay malayong malayo sa imaheng nakilala ng karamihan tungkol kay Kang Jo-jun. Sa mga unang yugto ng investigasyon, halos lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsasabing mabait, tapat at hindi nila maisip na kaya niyang saktan lalo na ang sarili niyang asawa. Subalit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang isa pang panig ng kanyang pagkatao na hindi alam ng karamihan. Isa sa mga pinakamahalagang impormasyon ay nagmula kay Miss Shu na matalik na kaibigan ni Hong Min-ji mula pa noong kanilang kabataan. Ayon sa kanya, may isang lihim na kahit ang pamilya ni Min-ji ay hindi kailanman nalaman. Napakalapit ng dalawa at halos lahat ng kanilang personal na problema ay naibabahagi nila sa isa't isa. Ikinwento ni Miss Shu na pagbalik ni Min-ji at Kang mula sa kanilang honeymoon, agad silang hinarap ng isang malaking pagsubok sa kanilang pagsasama. Habang nasa kanilang honeymoon ay umamin umano si Kang kay Min-ji na may mahalaga siyang kailangang sabihin. Ayon sa kanya, mayroon siyang utang na umaabot sa humigit kumulang 100 million Korean won at hindi na niya ito maaaring itago ngayon na sila ay kasal na. Labis na nasaktan at nagalit si Min-ji nang marinig ang pag-aming iyon at ayon kay Miss Shu, ilang araw matapos silang makauwi ay pansamantala munang tumuloy si Min-ji sa kanyang bahay upang makapag-isip. Pagkaraan ng ilang araw, tila humupa na ang galit ni Min-ji at ayon kay Miss Shu, sinabi ni Min-ji na bagamat nasaktan at nagalit siya sa pangyayari ay mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang tulungan itong mabayaran ang lahat ng utang nito. Idinagdag pa niya na kapag tuluyan na nilang nabayaran ang mga iyon saka pa lamang sila magpaplanong magkaroon ng anak at magsisimula muli bilang mag-asawa. Mula noon ay mas lalo pang nagsumikap si Min-ji sa pagtatrabaho at namuhay ng napakatipid. Matapos ang kanyang trabaho, madalas ay simpleng pagkain lamang tulad ng kimchi at kanin ang kanyang kinakain upang makatipid ng mas maraming pera para sa pagbabayad ng utang ng kanyang asawa. Pagsapit ng Hunyo taong 2022, muling nakausap ni Min-ji si Miss Shu sa telepono at ayon kay Miss Shu, masaya nitong ibinalita na malapit na nilang matapos bayaran ang mga utang ni Kang at umaasa siyang makapagsisimula na sila ng panibagong buhay bilang mag-asawa. Sa mga sandaling iyon ay naniniwala si Hong Min-ji na malapit na niyang marating ang buhay na matagal niya nang pinaghirapan. Hindi niya alam na sa halip na isang bagong simula, isang trahedya pala ang unti-unting naghihintay sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon. Makalipas ang ilang buwan, muling tumawag si Min-ji kay Miss Shu ngunit sa pagkakataong ito ay umiiyak na siya. Sinabi niya na may problema na naman si Kang Jo-jun na malaki na naman ang nadagdag sa mga utang niya. Ang impormasyong ito ay nagbigay sa mga investigador ng mas malinaw na larawan ng posibleng motibo sa krimen. Habang sinusuri nila ang kaso, lumakas ang hinalang maaaring ang lumalalang problema sa pera ang nagtulak kay Kang upang patayin ang kanyang asawa. Ilang araw matapos ang pahayag ni Miss Shu, isang dating katrabaho ni Kang ang nagpatunay sa kanyang kwento. Ayon dito, madalas manghiram ng pera si Kang noong sila ay magkasama pang nagtatrabaho. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay may mga bagay itong sadyang itinatago at hindi ito kasing tapat o kasing inosente ng ipinapakita nitong personalidad. Nagbigay rin ng mahalagang impormasyon ang supervisor ni Kang sa kanyang kumpanya. Ayon sa kanya, ilang araw bago ang Lunar New Year ay tumawag si Kang upang humiling ng advance sa 2 buwan ng sahod nito na umaabot sa humigit kumulang 8 milyong Korean won o halos 5,500 USD. Tinanong pa niya si Kang kung alam ba ito ng kanyang asawa at ang naging sagot lamang ni Kang ay parang alam na niya. Dahil sa malabong sagot na iyon ay lalo siyang naghinala kaya hindi niya pinagbigyan ang kahilingan. Dahil dito,
Nagsimulang itanong ng mga investigador kung bakit ang isang lalaking kilala ng marami bilang mabait at mahinahon ay patuloy na nalulubog sa napakalaking utang. Hindi nagtagal ay unti-unti nilang natuklasan ang lihim na matagal nang itinatago ni Kang Jojun. Nang repasuhin ng mga pulis ang lahat ng kanyang loan records, lumabas na noong 2014 pa lamang ay nakautang na siya ng kabuang 120 million Korean won o tinatayang $82,000 mula sa mahigit isang dosenang lending companies. Samantala, pagsapit ng Hunyo ng 2022, naniniwala si Hong Minji na halos mababayaran na nila ang lahat ng utang, ngunit sa totoong kalagayan, maliit na bahagi pa lamang pala ang nababayaran. Wala siyang ideya kung gaano talaga kalaki ang problemang pinansyal ng kanyang asawa. Tulad ng nabanggit kanina, hindi nagtagal matapos silang ikasal ay nagtrabaho si Kang sa ibang lungsod at dahil dito, sa loob ng maraming taon ay tuwing weekend lamang nagkikita ang mag-asawa at habang tumatagal ang investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na maaaring bahagi pala ito ng planong ginawa ni Kang upang maitago ang kanyang lihim na pamumuhay. Dahil dito ay sinimulan ding alamin ng mga pulis kung saan talaga napupunta ang lahat ng perang kanyang inuutang. Isang abogado mula sa isang lending companies ang nagsiwalat ng mahalagang impormasyon at ayon sa kanya, palaging sinasabi ni Kang na kailangan niya ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin, ngunit sa kanilang investigasyon, lumabas na karamihan sa perang iyon ay hindi naman ginagamit para sa mga pangunahing pangangailangan. Sa halip ay natuklasan nilang malaki ang ginagastos ni Kang sa pagsusugal at madalas siyang bumibisita sa mga illegal na kasino. Bukod pa rito ay regular din umano siyang nagpupunta sa mga bar, karaoke, lounge at iba pang lugar na may nightlife. May mga pagkakataon pa raw na umaabot sa 500,000 Korean won o humigit kumulang $340 ang kanyang nagagastos sa loob lamang ng isang gabi. Pinatotohanan din ito ng isa pa niyang dating katrabaho at ayon dito, kilalang mahilig magsugal si Kang. Naalala pa niyang minsang ipinadala sila ng kumpanya sa China para sa isang business trip at hindi pa man sila nagtatagal sa hotel ay agad umanong lumabas si Kang upang bumili ng napakaraming quick draw lottery ticket. Isang uri ng lottery na naglalabas ng resulta kada 10 minuto. Kasabay nito ay sinuri rin ng mga pulis ang immigration records ni Kang. Lumabas na sa loob ng nakaraang 3 taon ay paulit-ulit siyang bumabiyahe sa pagitan ng South Korea at iba't ibang bansa sa Southeast Asia at hindi siya nagtatagal sa iisang lugar. Kapansin-pansin din na madalas siyang bumabiyahe papuntang Pilipinas. Nang pagsamasamahin ng mga investigador ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap kabilang ang kanyang pagtakas sa kulungan at pagkakadawit sa ilegal na droga sa Pilipinas, nabuo ang kanilang konklusyon na malaki ang posibilidad na sa loob ng nakaraang 3 taon ay sangkot si Kang Jojun sa pagdadala o pagbibiyahe ng ipinagbabawal na kalakal kapalit ng malaking halaga ng pera. Ang natuklasang ito ay lalo pang nagpabago sa larawan ng lalaking minsang itinuring ng marami bilang isang mapagmahal at mapagkakatiwalaang asawa. Mula sa lahat ng ebidensyang nakalap, naging malinaw sa mga investigador na malayo pala si Kang Jojun sa mabait at tapat na imaheng ipinakita niya sa lahat. Lingid sa kaalaman ni Hong Minji, nalulong na pala ang kanyang asawa sa iligal na droga, pagsusugal at magulong pamumuhay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isa pang mahalagang detalye ang natuklasan ng mga otoridad. Lumabas sa kanilang pagsusuri na bandang 2:30 ng hapon noong ika-23 ng Enero. May gumamit ng credit card ni Hong Minji upang kumuha ng loan na nagkakahalaga ng 20 million Korean won o humigit kumulang $13,700. Hindi lamang iyon ang kahina-hinalang transaksyon. Simula noong ika-24 ng Enero, sunod-sunod ding nabawasan ang laman ng bank account ni Hong Minji. Sa kabuuan ay umabot sa 43.4 million Korean won o tinatayang $29,700 ang na-withdraw mula sa kanyang account. Ayon sa record ng bangko ay isinagawa ang mga withdrawal na ito sa Vietnam, Thailand at Cambodia, ang parehong mga bansang dinaanan ni Kang Jojun habang siya ay tumatakas. Dahil sa pagkakatugma ng mga detalye,
Malakas ang hinala ng mga investigador na si Kang mismo ang nasa likod ng mga transaksyong iyon. Dahil dito ay lalo pang tumibay ang paniniwala ng mga otoridad na malaking bahagi ng motibo sa krimen ay may kaugnayan sa pera. Sa kasalukuyan, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa South Korea at ng pulisya ng Pilipinas upang maibalik si Kang Jo-jun sa kanyang bansa at doon litisin sa kasong pagpatay. Gayunpaman, dahil nahaharap din siya sa mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga sa Pilipinas, kinakailangan muna niyang sumailalim sa proseso ng paglilitis ayon sa batas ng Pilipinas. Dahil dito ay inaasahang magtatagal pa bago siya maipabalik sa South Korea. Sa kabilang banda, si Hong Min-ji ay inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang masipag, mabait at tapat na asawa. Ang tanging hangarin niya ay mabayaran ang mga utang ng kanyang asawa upang makapagsimula silang muli at mabuo ang pamilyang matagal na nilang pinapangarap. Subalit sa halip na bagong simula, ang kanyang kabutihan at sakripisyo ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang lalaking buong puso niyang pinagkatiwalaan ay siya ring pinaniniwalaang kumitil sa kanyang buhay. Isang taong ayon sa naging resulta ng investigasyon ay nalulong sa pagsusugal, ilegal na droga at magulong pamumuhay. Isa itong malungkot na paalala kung paanong ang mga lihim, panlilinlang at walang kontrol na bisyo ay maaaring humantong sa isang trahedyang hindi na maibabalik. Sa huli, ang tanging maaasahan na lamang ay naway natagpuan na ni Hong Jimin ang kapayapaang ipinagkait sa kanya habang siya ay nabubuhay. Habang naghihintay ang kanyang pamilya sa ganap na hustisya, nananatiling buhay ang pag-asang managot din ang taong itinuturong responsable sa kanyang sinapit.